Ako si JB. Ang kwentong ito ay nangyari sa aking katulong na tawagin na lang natin sa pangalang Pamela Esguera. Isa akong konsultan sa isang kampanya. Kaya minsan, madaling araw na ako kung umuwi, lalo na kung maraming trabaho. Matagal ko nang kasambahay si Pamela. Halos ito na rin araw-araw ang gumagawa ng gawaing bahay. Parang kapatid ko na rin ang turing sa kanya. Kapitbahay namin sila Pamela sa probinsya namin sa La Union. Inireto siya sa akin ng kanyang mga magulang nung ako'y mangailangan ng makakasama dito sa aking condominium dito sa Malabon. Mabait naman ito. Sa edad na 26 anyos. Kumbaga, parang kapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa. Hindi na rin siya iba. Kung anong kinakain ko, yun din ang kanyang kinakain. Medyo malaking sweldo naman ang ibinibigay ko sa kanya na kanyang pinapadala sa pamilya niya sa La Union. Isang gabi, dumating ako ng halos 1:00 na ng madaling araw. Pagkatok ko, nandyan agad si Pamela. Pinagbuksan niya. Upungas-pungas pa nga ito. Hanggang sa tinanong ko siya kung kamusta naman ang kanyang maghapon. Hindi naman siya nagsalita at nagdiretso ito sa kanyang kwarto. Hindi na rin ako kumain nung dumating ako. Nagdiretso na ako sa kwarto para matulog. Lalo na't madaling araw na. Pamaya-maya lang nakarinig ako ng hagulgul. Umiiyak to. Napabalikwas nga ako. Ano ba tong si Pamela? Madaling araw na umiiyak pa. Dali-dali ako nagtungo sa kanyang kwarto at pumatok. Ngunit hindi niya ito pinagbubuksan. Pamela, kung ano man yan problema mo, pag-usapan natin yan bukas. Siguro, nagkaroon na ka na naman problema sa nobyo mo. Sige, matulog ka na at bukas pag-uusapan natin yan. Hindi ka naman naglilihim sa akin pagdating sa nobyo mo. Ngayon, ikwento mo sa akin. At ngayon, gusto ko lang magpahinga. Pagod na pagod ako sa aking trabaho. Huminto saglit si Pamela sa pag-iyak. Pamaya-maya lamang nagulat na lang ako sa may bandang papasok na ako sa room ko. Nakita ko si Pamela na nagmumugto ang mga mata. Sabog-sabog ang buhok nito. Siyempre gulat na gulat ako. Ang akala ko'y nandun siya sa loob ng kanyang kwarto. Pamela, anong ginagawa mo dyan? Akala ko nandito ka sa kwarto mo at dito ka umiiyak. Hindi ito kumibo. Nakatingin lang siya sa akin na pumapatak ang kanyang mga luha. Bago ako pumasok sa kwarto, sinabi ko sa kanya na, Pamela, pagpabukas mo na yan. Gusto ko nang magpahinga. Sige, yan mo bukas pag-uusapan natin yan, ha? Tulog ka na. Ngunit nanatili itong nakatayo. Nakatayo na nakatingin sa akin na animoy napakalungkot ng kanyang mga muka. Hindi ko mawari kung anong problema niya. Hanggang sa humiga na ako sa aking kama at natulog na. Ngunit mag-aalas 6 pa lang ng umagay, panay doorbell na sa gate ng aking bahay. Ano ba? Pamela, pagbuksan mo ang gate na yun. Ngunit hindi ito. Tumatayo sa kanyang kwarto. Panay pa rin doorbell. Bumangon ako, kinatok ko muna siya. Ano ba, Pamela? Kanina pa may nagdo-doorbell. Hindi mo ba naririnig? Kinuha ko ang susi ng kanyang kwarto. Pagbukas ko roon, wala siya. Siyempre nagtaka ako. Baka maaga siyang umalis para mamalengke. Pero nanatili pa rin ang nagdo-doorbell sa labas ng bahay. Kaya ang ginawa ko, mabilis akong bumaba. Pagbukas ko, 2 pulis ang nandoon.
Magandang araw ho. Kayo po ba yung amo ni Pamela Isguera? Nagtaka ako sa tanong ng isang police officer. Tumango naman ako. Yung bangkay niya, nakita sa bakanting lote kagabi. Takang-taka ako sa sinabi ng police officer. Paano ka kung mangyayari yun? Kasama ko pa siya kaninang madaling araw nung ako'y dumating galing sa aking trabaho. Mga sir, anong oras ko ba nakita ang bangkay ni Pamela? Nataya ayon sa ating nakakita, alas 11 ng gabi, nakita ang bangkay ni Miss Pamela Isguera. Nanlumo ako sa aking narinig. Ibig sabihin pala, multo na lang si Pamela nung sumalubong sa akin. Siguro ipinahihiwatig nito na wala na siya hanggang sa huling sandali niya sa mundong ibabaw. Ako pa rin ang kanyang iniisip. Agad akong nagpunta sa ospital sa morgue. Nakita ko ang kalunos-lunos na sinapit ni Pamela. Ayon sa mga pulis, ginahasa ito. At ayon sa mga nakasaksi, nobyo niya ang gumawa nito. Hindi naman nagtagal na huli ang sospek. At sinabi ko sa kanya na mabubulok ka sa kulungan yan. Kulang pa yan sa ginawa mo kay Pamela. Awang-awa ko sa mga magulang niya. Kahit papano'y inabutan ko sila ng sapat na salapi para na rin makapagsimula sila dahil wala na silang aasahan. Wala na si Pamela. Si Pamela na minsan naging bahagi ng aking buhay bilang isang kasambahay na maaasahan, mabait at maasikaso. Kaya nga hanggang sa ilang taon na rin ang lumipas, naaalala ko pa rin na minsan na nagmulto siya sa akin. Dahil dito'y labis-labis ang paghanga ko kay Pamela. Na hanggang sa huling ay hindi niya ako iniwan. Gusto niya'y nandito pa rin siya parati. Pero alam ko na nandyan lang siya lagi sa tabi ko. Kahit na may sarili na akong pamilya. May mga bago na rin katulong, mga anak, at mas mabuting may bahay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Joel ng Malabon, Metro Manila.